Alam nyo, minsan ang isang imaheng binuo ng ilang taon pwedeng gumuho sa isang iglap lang. At yan mismo ang tatalakayin natin ngayon. Isang kwento sa politika na, wow, nagsimula sa isang hamunan, nauwi sa isang viral meme, at nag-iwan ng isang malaking leksyon tungkol sa kapangyarihan at kung paano tayo tumingin sa mga leader natin. At yang kasabihang yan talaga ang puso ng kwento natin. Kasi sa totoo lang, hindi ito tungkol sa kung sino ba talaga ang mas malakas, di ba? Ang laban dito ay kung sino ang mas magaling maglaro sa harap ng publiko. Ang persepsyon, yun ang totoong battlefield. So ang tanong, anong mangyayari kapag yung brand mo na binuo sa pagiging astig at matapang, biglang sunubok? At ang sumubok sa'yo, hindi kapwa-siga, kundi isang napakatalinong diskarte. Ang resulta, isang epic fail na pinagpiyastahan ng buong bansa. Okay, sige. Simulan natin sa unang bahagi. Para masundan natin yung buong kwento, kailangan muna nating kilalanin yung bida kumbaga. At yan yung tinatawag na Duterte brand. Ano ba to? Simple lang. Lakas, pananakot at yung imahe na hinding-hindi uurong sa kahit anong laban. For a long time, yung imahe ng katapangan na yan yung naging puhunan nila eh. Alam mo yun, yung mga banta, yung matatapang na salita, hindi lang yun basta satsat, sandata talaga yon. Pero, ang interesting dito sa kwento natin, makikita natin kung paano yung mismong sandata na yun pa yung naging kahinaan nila. Alright, part 2 na tayo. Ang hamon. Dito na nagsimula ang gulo. Nagsimula lang to lahat sa isang podcast sa Davao eh. Akala mo maliit na bagay lang pero biglang, boom! Naging pambansang issue. Paano ba nangyari yon? So ano ba ang setup? Simple lang. Ang host ng podcast, si Basti Duterte, yung acting mayor. Yung target niya, walang iba kundi ang hepe ng PNP, si General Torre. At bakit? Anong ugat nito? Yung pag-aresto sa tatay niya. So gets nyo na, personal na to. Pero yung personal na issue, ginawa niyang public spectacle sa napaka-agresibong paraan. At eto na, eto yung mismong hamon, yung classic na linyahan ng siga, di ba? Para lalong patibayin yung tough guy brand. Ang ine-expect siguro nila matatakot si Torre o kaya mapipikon. Pero ang hindi nila inaasahan ay yung sagot. At yung sagot na yun ang babago sa lahat. Okay, at dito na talaga nagiging super interesting yung kwento. Kasi kung yung hamon ay parang apoy, hindi ito sinabayan ni General Torre ng away. Hindi niya binuhusan ng gasolina. Sa halip, parang ginamit niya yung apoy para magluto. Galing, no? Ito yung tinatawag na charity counterpunch. Isang napakatalinong galaw na biglang nagpabago ng buong narrative. Tingnan nyo tong comparison. Sobrang linaw. Yung hamon ni Baste, ang goal. Personal na gigil. Yung ganti ni Torre, tulong para sa mga biktima ng baha. Kita nyo, agad niyang inangat yung usapan mula sa simpleng pagyayabang, ginawa niyang serbisyo publiko. Ngayon, isipin nyo, sinong magmumukhang kontrabida kung aatras, di ba? Ang tawag nga dito ng mga source, brilliant TR Jiu-Jitsu. Alam niyo yon? Ginamit niya yung mismong bigat at puwersa ng kalaban para pabagsakin ito. Sa isang iglap lang, si Torre, siya yung mukhang statesman, yung kagalang-galang. Si Baste, naiwan siya sa posisyon ng, isang basagulero. Moral checkmate ika nga. Kahit anong gawin niya mula dito, sa mata ng publiko, talo na siya. Okay, fourth part. Ngayong na-corner na siya, anong ginawa niya? Dito na natin makikita yung sunod-sunod na palusot, yung mga U-turn, at yung pinakaabangan ng lahat, yung pagiging no-show. Ito na yung moment na yung tough guy persona, ayon, unti-unti nang nabakbak. So, tingnan natin tong tinawag nilang Barbie the Boxer timeline. Step 1, naghamon sa podcast, ang yabang. Step 2, nung tinanggap yung hamon, biglang nag-isip ng bagong kondisyon, isang absurd na drug test para sa presidente. Step 3, nag-book ng biyahe papuntang Singapore sa mismong weekend ng event. Step 4, yung pinakahihintay ng lahat, hindi siya sumupot, naging no-show. At step 5, para makumpleto, nagpa-victim sa podcast niya, kunwari siya pa yung nanalo. Yung bawat hakbang, malinaw na pag-iiwas. Pag-atras sa laban na siya mismo ang nagsimula. At akala mo tapos na yung kwento, no? Pero hindi pa. May isa pang twist. Biglang pumasok sa eksena ang gobyerno, specifically yung Games and Amusement Board o GAB. Naglabas sila ng isang formal na resolusyon na kinikilala yung laban. Sa unang tingin, parang simplang papel lang, di ba? Pero sa totoo lang, isa tong patibong. At ito yung ganda ng patibong ng GAP.
Una, ginawa nilang opisyal at lehitimo yung laban. So, hindi na pwedeng sabihing, uy, biro lang yon, wala na. Pangalawa, dahil opisyal na, wala nang pwedeng palusot. At pangatlo, eto na yung face-off, rule of law, laban sa rule of macho. Basically, ginamit nila yung sistema para itrap yung kayabangan. Siyempre, bumuhos agad yung mga reaksyon mula sa ibang opisyal. Si Interior Secretary Rimulya nga, diretsahan niyang sinabi, dinungisan mo ang iyong opisina, ang iyong lahi. Ang tindi ng salita, no? Pinapakita nito na hindi na to simpleng away-kalye lang Issue na to ng responsibilidad mo bilang public official. At yung tanong niya, anong sasabihin ng mga bata? Tagos yun. At heto yung malaking contrast. Habang may isang no-show, ano nangyari sa event? Naging super successful. Nakalikom ng mahigit 16 million pesos para sa mga nasalanta ng bagyo. So eto na yung final nail in the coffin, ika nga. Habang yung isa, busy sa pag-iisip ng palusot, yung isa, busy sa pagtulong sa kapwa. So dito na tayo sa aabangan ng lahat, yung huling bahagi. Ano ba ang naging resulta ng lahat ng to? Paano yung dating mito ng katapangan naging isang pambansang katatawanan, isang meme? Kasi yung epekto nito, hindi lang sa politika Pumasok na siya sa ating kultura, sa ating pang-araw-araw na lengguwahe. At ang pinakamalinaw na prueba niyan, nagkaroon tayo ng bagong salita, di ba? Na baste. Yung tipo ng tao na ang lakas ng loob sa simula, sobrang yabang. Pero kapag nandyan na, kapag kailangan ng manindigan, biglang aatras, maglalabas ng kung ano-anong palusot. Basically, isang duwag na nagpapanggap na strategic. Galing, no? Naging verb yung pangalan niya. So anong final score? Si Baste? No show. Ang publiko? Ang bansag sa kanya? Baste, duwagan nyo. Samantala si Torre, panalo by default. Pero hindi siya nanalo sa suntukan. Nanalo siya sa dignidad. At sa huli, ang totoong natalo dito, yung buong brand ng machismo. Nakita ng lahat na sa likod ng yabang, wala palang laman. Sabi nga ng mga source, ang bottom line dito ay hindi lang ito isang pagkatalo sa politika. Ito yung classic na kwento ng isang bully. Yung tipong matapang lang hanggat walang lumalaban. Pero nung may nanindigan, ayun, tumakbo. As they always do. So, ano yung pinakamalaking takeaway natin dito? Well, ipinakita ng buong kwentong to na yung isang political brand. Kahit gaano pa katagal binuo sa takot at paninindak, kayang-kaya palang gibain. At ang paraan para gibain, hindi pala kailangan ng mas malakas na sigaw o mas matapang na hamon. Ang kailangan lang pala ay matalinong komunikasyon at yung paninindigan na hindi yuyuko. At dyan natin iiwan ang lahat. Pero may isang huling tanong na gusto kong pag-isipan ninyo. Paano nga ba makakabangon ang isang political brand kapag yung mismong pundasyon nito winasak na at ginawa pang national joke? Hanggang sa susunod na pagtalakay,